Magandang araw po sa ating lahat. Atin pong pakinggan ang kwento ng buhay at naging karanasan ni John. Hindi niya tunay na pangalan. Sabi nga nila, mahirap mawalay sa asawa. At ito rin karamihan ang nagiging dahilan kung bakit nasisira ang pagsasama ng dalawang nagmamahalan. Dahil na rin siguro sa pangungulila ng isa, ay baka maging dahilan pa para pumatol ito sa iba. Si John ay 27 years old. Isang pamilyadong tao at nagtatrabaho sa isang kilalang kumpanya. Nasa 5'8" ang taas at moreno. Hindi babaero, ngunit may isang bagay siyang magiging kasalanan sa asawa niyang nasa abroad. Ang kanyang biyenan naman ay si Helen, 42 years old. Maganda pa rin sa kabila ng edad nito. Isa na itong byuda dahil matagal nang namayapa ang kanyang asawa. Hindi naman na siya naghanap pa ng makakasamang lalaki sa buhay. Sapat na sa kanya ang asawang namayapa. Ngunit isang bagay ang magagawa nitong kasalanan sa anak na si Danica, na siyang misis ni John. Matatawag nga ba yung pagkakasala kung ang hangarin lang naman ni Helen ay matulungan lang si John na huwag matuon ang atensyon sa ibang babae habang wala ang misis nito na nasa abroad. Pakinggan na natin ang kanilang istorya. Dahil lang sa gustong umasenso sa buhay ng pamilya ni John, ay napagkasunduan nilang mag-asawa na mag-abroad muna ang isa sa kanila. Nais nilang makapag-ipon at makapag-aral sa isang maayos na eskwelahan ang nag-iisa nilang anak. At napagkasunduan nilang mag-asawa na si Helen na lamang ang mag-aasikaso sa bata habang nasa abroad si Danica at habang nagtatrabaho naman si John. Sa madaling salita, kapisan ng mag-asawa si Helen sa bahay. Ito ang gumagawa ng lahat, magluluto, maglilinis, maglalaba ng kanilang mga damit. Mabait si Helen. Walang naging problema si John dito. Hindi katulad ng ibang mag-asawang laging pinag-aawayan ay ang mga biyanan. Napagkasunduan nga ng mag-asawa na si Danica na lang ang mag-a-abroad dahil maganda ang trabaho ni John dito sa Pinas. Nang makaalis na si Danica, ay si John, si Helen at ang bata na lang ang naiwan sa bahay. Kung itsura lang naman, may dating pa si Helen kumpara sa iba niyang kaedad. Maganda pa rin ang mukha at masasabing sexy pa rin. Yun ang katotohanan sa itsura ni Helen. Dahil pansin pa rin talaga ni John ang kaputian at kinis nito. Kaakit-akit pa rin talaga ito kahit na nasa late 40s na ang edad. Aminado si John na minsan ay iba ang paghanga niya kay Helen. Pero andun pa rin naman ang paggalang nito sa kanya dahil napakabait nito sa kanilang mag-asawa. Pero habang tumatagal silang magkasama sa bahay, ay wala siyang kamalay-malay na unti-unti na pala siyang nahuhulog sa makasalanang paghanga sa ginang. Isang hapon, kakaawas lang ni John sa trabaho. "Kumain ka na ba? Teka, tipaghahain kita." Bungad ni Helen sa kanya. "Sige ho, salamat." Nang hapon na yun, nakasuot ng hapit ang ginang, kaya hindi mawala ang palihim na tingin ni John sa kanya. Samantalang kahit nakatalikod si Helen kay John, ay alam naman itong pinagmamasdan siya ng manugang. Habang tumatagal, ay napapadalas ang mga ganong sitwasyon sa pagitan ng dalawa. Medyo nagpapakita sila ng motibo sa isa't isa. Tuwing nanunood ng TV sa may sala si John, ay naka-boxer short lamang ito at kunwari aabuti na ito ng antok at doon na mapapaidlip. Minsan ay nagkunwaring tulog si John, ngunit nagmamatsyag lang sa paligid
hanggang sa dumaan si Helen sa harap niya, sabay napahinto. Mga 5 minuto din siyang naroon bago niya ginising si John at pinapunta na ito sa kwarto para matulog. John, gising na. Doon ka na matulog sa kwarto mo. Si John naman ay nagkunwaring naalimpungatan. Ay, sige ho. Pasensya na at dito na pala ako inabot ng antok. Pupungas-pungas naman itong sagot. Pero bigla na lang itong napangiti dahil nahuli niya ang ginang na kinuhaan siya ng picture habang nagkukunwaring tulog. Ilang araw ang nakalipas. Nasa banyo si John para magbawas. Pag-alis niya roon, laking gulat niya ng pagbukas ng pinto ay makita niya at makasalubong si Helen na patungo rin sa loob. O John, nandyan ka pala, nakakagulat ka naman. Kayo rin ho nakakagulat. Gising pa pala ho kayo. Matutulog na rin, may tinapos lang ako. Ikaw, ba't gising ka pa? Ho? May tinapos lang din ho, magpapahinga na rin. Sagot ni John. O siya, sige, at mag-CR lang ako. Pansin ni John ang palihim na pagsulyap sa kanya ng ginang. Nang dumaan ito sa kanya, hindi niya alam ang gagawin sa sitwasyon na iyon. Lalo na't nalaman niyang pareho lang silang may interes para sa isa't isa. Maya-maya, naisipan ni John na magpunta muna ng kusina para magtimpla ng kape para makapag-relax at makapag-isip. Pero hindi niya inaasahang darating na naman si Helen sa kusina kung saan siya nagkakape. Oh, hindi ka pa inaantok John? Sige't magtitimpla rin ako ng kape para may kasama ka naman dyan. Ani ng ginang. Habang nasa kusina, ay nagkaroon sila ng pagkakataon para magkausap ng masinsinan. Miss mo na ba si Danica ko? Tagal na rin niyang di nakakauwi ano? Tanong ni Helen kay John. Medyo nga ho Matipid na sagot naman ito. Pero alam ko ang pangangailangan yung mga lalaki. Sana naman huwag kang tumikim ng iba. Diretsang sabi pa ng ginang. Nagulat naman si John sa biglaang pag-iba ng topic nila. Pero binaliwala lang niya yun at sinabayan na lang ang ganong klase ng usapin. Medyo hirap na nga po pero okay pa naman po. Kaya naman po Sabay ngiti nito kay Helen. Naiilang naman si John sa mga sinasabi nito. Medyo pangaral na kasi ang dating nito sa kanya at sa puntong personal pa pero wala namang naging problema yun sa kanya. John, tatapatin kita. Pag hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin at baka makatulong ako. Medyo nagulat si John sa sinabing yun ni Helen. Ho? Nalilitong tanong pa ng lalaki. Wala, sige na. Inaantok na ako, maaga pang gising bukas. Magpahinga ka na rin ha? Naiwan si John na nag-iisa sa kusina habang tinatanaw niya si Helen patungo sa kwarto nito. Sa puntong yun, alam niyang nagpapahiwatig na si Helen ng isang alok para sa kanya. Pero inaawat niya ang anumang nararamdaman dahil alam niyang mali at nahihiya din siya. Isang gabi, mag-aalas 10 na, nakahiga si John para magpahinga nang biglang may nag-text sa kanya. Si Helen. Bakit ho? May nangyari ho ba dyan? Puntahan ko ba kayo sa kwarto ninyo? Hindi. Okay lang ako dyan. Pansin ko lang kasing parang hirap ka na. At hihiya akong sabihin sa'yo ng personal na ayokong masirang pamilya mo kung papatol ka sa iba. Huwag ho kayong magsalita ng ganyan. Hindi ko lolokohin ang anak niyo. Promise. Hindi sa ganun, iho. Gusto sana kitang tulungan Tulungan? Papaano ho? Usapang matino ito dyan. Alam kong mali ang sasabihin ko sa'yo. Pero gagawin ko para sa pagsasama ninyo ni Danica. Pero hindi ko ho kayo maintindihan. Pakunwari ni John. Sige, dediretsuhin na kita.
Kung nangungulila ka sa babae at hindi mo na kaya, sabihin mo lang ako o sabihan mo lang ako para hindi ka na pumatuli sa iba. Po? Sige na, matulog na tayo. Sana'y nagkaintindihan tayo, John. Nang gabing yun, tulala lang si John at hindi makapaniwala sa usapan nilang yun ni Helen. Habang nasa trabaho siya, ay nakalutang pa rin ang isip niya. Hindi niya alam ang gagawin sa pinaghalong kaba at excitement na bumabalot sa kanyang pagkatao. At dumating siya sa puntong tuluyan na siyang nakapagpasya. Habang nakahiga siya sa kama, ay nabuo na ang pasya niyang humingi na ng tulong sa ginang. Kumatok siya sa pinto ng kwarto ni Helen. Nang pagbuksan siya nito ng pinto, ay agad itong umupo sa tabi o agad siyang umupo sa tabi ng ginang. Pasensya na ho talaga kayo. Ayos lang dyan, ano ka ba? Ako naman ang nag-alok sa'yo ng ganito, di ba? Naka-lampshade lang sila ng mga oras na yon, kaya medyo madilim ang paligid. Gaya ng napagkasunduan, ay mas mabuti nang kay Helen niya ituon lahat ng pangungulila sa misis, kaysa magkasala pa siya at humanap ng ibang babae. Nang mga oras na yun, hindi makapaniwala si John kung gaano nakakabaliw ang lantad na kagandahan ni Helen. Ngunit kahit ganun, ay hanggang halik at haplos lang ang kanilang limitasyon para maiwasan ang pagkakasalang iniiwas-iwasan nilang mangyari. Nagkasundo sila na hanggang dun lang ang limitasyon ng lahat. Ang importante ay maibisan ang pangungulila ni John sa asawa sa tulong ni Helen. Kinaumagahan, linggo, kaya tinanghali ng gising si John. Pagkaalis niya ng kwarto, nakita niya si Helen sa kusina na nagluluto. Pilyong yumakap siya sa ginang. John, ano ka ba? Nakakagulat ka naman. Ngumiti lang si John at malambing na hinalikan sa batok si Helen. Ikaw talaga, John. Kaaga-aga umalis ka na dyan at maghahain na ako. Gisingin mo na rin ang anak mo. Matapos nang namagitan sa kanila, ay naging malambing si John kay Helen. At sa tuwing mangungulila siya sa misis, ay humihingi lamang ito ng tulong sa kanya at hindi naman niya ito tinatanggihan. Basta ang usapan ay usapan. Yun ang laging sinasabi ni Helen, na hindi dapat sila sumobra sa kanilang napagkasunduan. Gusto ni Helen na huwag maghanap ng ibang babae si John para hindi masaktan si Danica. Kaya gagawin niya ang lahat sa paraang alam niya. Sa gayoy hindi malihis sa ibang babae ang atensyon ng mister ng kanyang anak. Ngunit naroon rin ang isipin niyang paano kung tuluyang mahumaling sa kanya si John. Bahala na. Ang tanging nasasabi na lamang nito sa isipan, basta ang mahalaga ay naroon siya at handang tumulong sa anumang paraang alam niya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa mga nakinig.